Gusto kong ibahagi sa inyo ang libro ito na Katutubo, Muslim, Kristyano, Palawan, 1621 to 1901 ni Nilo Ocampo. Paunang salita, kinagagalak namin sa bahay sa Diksitan ng Kasaysayan, Bakas, ang paglabas ng aklat ni Profesor Nilo Ocampo bilang pinakaunang publikasyon ng aralang grupo. Natuwa akong hindi na itinuloy na mayakda ang pagkasali ng kanyang libro upang ito'y mailathala at mabasa kahit na nga sa wikang Ingles man lamang. Sa palagay ko at sa palagay rin ni Profesor Ocampo, balintuna ang magpasabanyaga ng ganito. Kung maaari lamang ay dapat siguro ipaubaya ang pagkasalin sa pagsusulat sa wikang Ingles sa mga Amerikano at sa iba pang sakop ng diwang Anglo-Amerikano. Kakaunti lang nga ang nagsusulat ng mga makaagham na babasahin, pag-aaral sa pangkasaysayan sa sariling wika. Kung lagi na lamang na mapipilitan ang mga kumakata sa larangan ng agham sa Pilipino na isalin o kaya original pang ang isulat sa Ingles ang kanilang mga akda, papaano natin madadagdagan ang sariling produksyong pang-agham at mapapayabong ang sarilit na aangking kaalaman? At paano natin mailalantad ang impokritong pangangatwiran na hindi pa raw maaaring magturo sa Pilipino dahil wala pa raw na babasahing pang-agham sa wikang ito? Isa sa mga kalunos-lunos na epekto ng ating hindi pa rin nagbabagong sistema ng edukasyon ang pagpupumilit ng karamihan sa mga may pinag-aralang Pilipino na magsusulat sa Ingles kahit ito'y para sa Pilipino mismo. Ito ang pinakamadaling gawin para sa kanila. Bakit pa nga naman nagpapakahirap na gumawa ng mga akdang pang-agham sa sariling wika, gayong mas madaling isulat ang anumang natutunan sa Ingles sa wika rin iyon? Kung ano ang ipinasok sa kanilang utak ay siya rin lalabas doon, kahit na ito'y nagdaan sa isang pangunawa, dahil sa ang pangunawa mismo ay hindi nakasalalay sa sarilit katutubong tradisyon. Di tulad sa ibang bansa, ang pagpapakadalumhasa sa atin ay nangangahulugang unti-unting pagkakahiwalay ng nag-aaral sa sariling kalinangan at katutubong daigdig, patungo sa ibang kalinangan at banyagang daigdig. Ang nagdadalumhasa ay natututo hindi lamang ng isang pandalumhasang wika, kundi kasabay nito ng isang bagong wika at napapasok sa ibang mundo. Kaya't ang dalubhasa at edukadong Pilipino ay nagpapahiwalay sa kanyang bayan ng dalawang beses. Ang unay normal at kahawig sa nangyayari sa ibang bansa, ang dalubhasa ay natututo ng espesyal na wika ng kanyang agham o espesyalisasyon. Ang pangalawa ay kahawig sa pagiging hiwalay at iba pa ng mga dalubhasa at edukadong Europeo noong kalagitnaang panahon nang ang wikang pang-edukasyon ay Latin. Sa kanilang mga bayan, ang edukadong Pilipino ay napapasama sa ibang kalinangan, nagiging bahagi ng ibang pagpapalitan ng damdamin, isip at layon. Ito ang dahilang struktural kung bakit hindi tayo makabuo ng isang tradisyong intelektual at pang-agham. Ang akala ng mga nakapag-aral ay mayroon na itayo nito. Iyon ngang napag-igiban nila ng anumang naangkin nilang kaalaman. Kaya kung makakaambag sa isang agham o makalilikha man sila sa isang sining, mangyayari ito sa loob na nga ng tradisyong iyon na kung saan sila ay nagdaan, nahulma at lumabas. Walang alinlangat sa Ingles sila kakatha. Kahit nasa kasaysayan na siyang pang-aghang panlipunang napaka-importante sa pagbuo ng sariling pambansang kamalayan. Mula kay Agoncillo hanggang kay Zapra, sa Ingles ang ating pagkakaalam sa pagiging isang bansa, sa nakaraan at tinungo ng bayan. Katunayan na isang mini bahagi lamang tayo sa kabuuan ang historiografiyang Amerikano, katulad ng pagiging mini bahaging pang-lokal kolor ng literaturang Amerikano ng ating pantikan sa wikang Ingles, sa kabila ng pagtatangka ni Nick Joaquin na iugnay ang ilang tema sa panahong Kastila. Sa gayoy, hindi nakapagtataka na sa Amerika pa nagdadalubhasa ang mga historiador na Pilipino at halos kasing dami ng mga Pilipino ang mga ekspertong Amerikano sa kasaysayang Pilipino.